Hello guys, Bogar TV po. Welcome to my channel. Bali sa video po natin na to ay mag-unboxing po tayo ng DJI Mini 4 Pro. And after natin mag-unboxing, magpapalipad po tayo ng drone. So ito na po si DJI Mini 4 Pro. Actually nabuksan na po ito sa store na pinagbilang ko. Bali magko-close na po kasi sila noon. Na-demo lang po sa akin ni ate na mabilis. Nung pinalipad niya po ito ay pinaangat niya na hindi naman sobrang kataasan, mababa lang po. Tapos ayaw niya po talaga ng umangat na sobra kasi po nadedetect niya po yung ceiling. Ayaw niya rin po mag forward and backward. Siguro nadedetect niya po yung tao at saka yung pader. Ito kasing DJI Mini 4 Pro ay meron po siyang obstacle sensor. Kaya yun po yung nagustuhan ko sa kanya. Bali gagawa tayo ng unboxing, sarili kong unboxing, at magpapalipad tayo ng drone. First time ko po magka-drone, kaya siguro papalipad lang tayo, malapit lang mamaya after ng unboxing. At kaya din po ako bumili ng DJI Mini 4 Pro kasi naka-promo discount po siya ngayon sa lahat ng DJI store. At limited stocks lang din itong Fly More Combo Plus. Bali nabili ko po itong Mini 4 Pro sa halagang 52,190. Dati po siyang 61,380. So nakatipid po ako ng halos 9K po. Bali yung iba po nilang bundle ay 34,590, yung DJI Mini 4 Pro na standard na hindi pa po siya RC2 at isang battery lang po. At yung isa naman po ay 43,090 pesos. Dati po siyang 50,690. Ito na po yung RC2 at isang battery. At ito namang Flymore Combo na standard battery na flying time na 34 minutes ay 49,290. Dati po siyang 57,990. So ang na-discount natin ay 6,000 to 9,000. Depende na lang sa bundle na bibili nyo. Ang promo po nila ay start po ng May 21 hanggang May 31. Kaya habol na kayo guys. So buksan na natin si DJI Mini 4 Pro. Check natin kung ano yung laman ng box. Ito may laman po siyang bag. Maganda po yung bag. Maganda rin po yung texture. Mukhang waterproof po ito. So unbox na natin. Check natin yung laman ng bag. Okay. Ito yung kasama niya, RC2 controller. Battery. Dalawa na po yung battery niya. Ito pong charging hub na to, pwede rin po siyang parang power bank ng battery. Pwede pong i-charge dito. Meron po siyang USB. Pwede rin po mag-charge ng cellphone dito. At ito na po ang aircraft natin. Ayan, DJI Mini 4 Pro. May kasama na po siyang propeller holder. Ito po. Napakagaan po niya. Ito po yung camera, gimbal. May gimbal cover na rin po siya. Kasi itong gimbal bawal daw pong galawin pag naka-on na yung aircraft natin. Mamaya po subukan po natin paliparin to. Pero alalay lang po tayo sa pagpapalipad. Hindi natin po muna ilalayo. Pero pagka dating ng araw, bihasa na po tayo, ay susubukan natin i-range test. Dito mayroon pang zipper. Check natin. Ito, meron siyang manual at sticker. Ito, meron siyang ano ba to? Type C, tsaka USB at propeller. Ayan. Isa, dalawa, tatlong set na po ng propeller yung kasama niya. Screwdriver na maliit para mapalitan yung propeller. At ito, dalawang USB, Type C to Type C. At ito, USB to Type C. Ano pa ba laman? Wala na. Ito, silicone. Ito naman po yung RC2 nya. Check natin.
Andito yung ano niya, yung joystick nasa likod. Ganito lang po yung pagkabit niyan. Madali lang po. Ayan. Ganyan lang. Tapos may antena na rin po siya. Ayan. Kasi kaya daw po nitong tumakbo ng lumipad ng 20 kilometers. Pero tsaka na natin gagawin yun pagka biyasa na tayo magpalipad. Bali guys, sa RC2 controller natin meron siyang tatlong mode. Ito sa kaliwa, cinematic, mabagal lang po yung lipad niyan. Ito naman sa gitna, normal. And dito naman sa may bandang kanan ay sports mode. Pero pag naka sports mode daw ay hindi gagana yung kanyang obstacle sensor. Bali sa pag on ito, one press, one hold. Ito yung battery indicator nya. Apat na ilaw yan, 25, 50, 75, 100. So dalawang ilaw, so 50% yung ating remote controller. Tapos dito naman sa may bandang taas, ito yung kanyang record. At ito naman yung kanyang photo. Ito naman yung control sa gimbal, up and down. At ito naman yung kanyang zoom. Ito hindi ko pa to alam, subukan na lang natin mamaya. At ito namang button na to ay ang kanyang return to home button. At ito naman ay, sabi nung taga DJI, emergency stop daw. Ito naman po yung kanyang extra battery. Buksan natin. Ayan. Pwede raw po mag-charge dito. Bali, parang magiging power bank to ng mga battery natin eh. Pero kung ano yung unang lobat, ayun yung i-charge niya. Bali hindi siya mag-charge sabay-sabay. Bali yung unang mag-charge yung pinaka-lobat. Ay indicator niya 4, 25, 50, 75, 100. Ayan, ganyan lang siya. Pinipress lang dito sa gilid. So guys, unfold na natin tong DJI Mini 4 Pro. Eto, tanggalin natin yung propeller holder niya dito. Ayan. Bali sa ibang bundle yata wala pang kasamang ganito. Paano ba to? Ito ganito. Ay, mali. Ito pala, pag ganito siya. Ayan. Pag ganyan po yung pihit, pababa. Ayan, paangat. Tapos ito naman po, pag ganito. Yan, hilahin nyo lang po. Yan. Tapos ito dito. Yan. Bali ito po pala yung extra battery nya. Yung pangatlong battery nya. Ayan. Napakagaan po nya, 249 grams. Tapos itong battery nya ay kayang tumakbo ng 45 minutes. Bali quick specs lang po ni DJI Mini 4 Pro ay 249 grams po siya. Hindi na rin po kailangan ng license, pero kailangan nito ng permit o clearance pag magpapalipad ka sa Boracay, MOA, BGC, Luneta. Hindi rin po basta-basta pwede magpalipad ng drone sa mga ganong area, tourist spot. Meron na rin siyang 48 megapixel. Napakalinaw na po nito. Kaya daw po mag-record dito ng 4K resolution at 60 frames per seconds. And sa slow motion naman po niya, kaya niya mag-record ng 4K at 100 fps. Bali isang camera niya, yung gimbal po niya, kaya pong mag-record ng pa-vertical. Ayan. Ayan pa horizontal. Tapos ito naman po yung mga sensor niya, obstacle sensor. Ito yung nagustuhan ko talaga rito eh. Syempre first time ko po magpalipad ng drone, mamaya mabangga po ako. So sa tulong po nitong obstacle sensor po niya, bali hihinto po yung drone kung may madetect siyang pader or tao or anumang obstacle. Pero hindi daw dito na-detect yung mga wire, mga sampayan. Kaya ingat pa rin sa pagpapalipad. Ang maganda pa dito sa features ng DJI Mini 4 Pro ay meron siyang advanced RTH o return to home. So pagka low battery na po siya, automatic pong babalik ang drone natin. Meron din po siyang features na waypoint flight, active track,
Ito yung nagustuhan ko rin dito. Susubukan din natin sa susunod nating mga content o vlog, yung active track. Bali, try ko sa susunod kung magka-follow siya sa motor. Meron din siyang cruise control, master shot at quick shot. Bali, i-check natin yan. Guys, magpapalipad na po tayo. Sana maging smooth yung lipad natin. Let's go. Ito guys, magpapalipad na po tayo. First time po natin magpapalipad. Hindi po natin ito ilalayo, pero isasagad ko po yung maximum height nito or maximum altitude na 120 meters para makita ko po yung view. Signal po natin ay sa remote control ay full bar, 99% po yung battery. Sa satellite naman po ay 28. May home point na rin po tayo. Okay guys, ready for take off na po tayo. Naka screen recording na rin po. Bali, isasagad po agad natin yung maximum altitude niya na 120 meters. Pero kaya pa naman ito lumampas, pero ang rules dito sa Pilipinas ay hanggang 120 meters lang. Eto, ang ganda ng view sa amin. Bali, dito ko siya palilipa rin sa may papuntang sementeryo. Dito sana ako magpapalipad sa sementeryo kasi maraming nagpa-practice rin ng drone dito eh. Dito rin ako may nakita na malaking drone. Sabi ng nagpapalipad ay 1 million daw yung halaga. Kaya naging interesado ako sa drone. At ito nga yung napili ko, DJI Mini 4 Pro. Okay guys, 94% yung battery natin. At nasa 300 meters pa lang tayo going to 400 meters. Maximum altitude 120 meters ang sagad. Eto, nasa 500 meters na tayo. Siguro mga hanggang 2 kilometro lang tayo. Enjoyin lang natin yung view. Eto guys, nasa 1 kilometer na tayo. 91% battery. Bali itong DJI Mini 4 Pro ay kayang lumipad hanggang 10 kilometers. At 10 kilometers pa uwi ay total ng 20 kilometers. Kung mapapansin nyo, may parang yellow na sa gilid tsaka sa taas ay may pumapagpag. Hindi ko pala natanggal yung plastic na nakalagay sa gimbal. Kaya ayun, medyo may pumapagpag sa gilid tsaka sa taas. Ayan guys, enjoyin lang natin yung view.
ay ibabalik ko na yung drone. Tsaka na tayo magpalipad ng malayo pagka biyasa na tayo. Tama na muna hanggang 2 kilometers. Eto guys, napapahinto tayo sa pagpapalipad. Nalilito pa tayo mag-control. Eto, nasa 2 kilometers na at babalik na tayo. Pero nagwi-weak signal yung antena. 85% yung battery pero nag-weak signal. Adjust antenna. Balik na natin guys. Image transmission signal may be blocked. Ala, ano na nangyari? Aircraft not connected. Bakit not connected? Ano nangyari? Patay tayo niyan. 2 kilometers pa lang pero not connected na siya. Ano na nangyari dito? Aircraft not connected. Nawala na rin yung signal sa satellite. 2 kilometers pa lang yung nililipad. At ayun guys, nagkaroon na siya ng signal dito sa 1.6 kilometers. Yung nilipad ko kanina 2 kilometers lang, so 400 meters na wala yung signal. Pero nag-automatic return to home na siya. Ayun talaga yung magandang features itong DJI Mini 4 Pro. So dito ay ginawa ko ng sports mode para mabilis makauwi. Sobrang kinakabahan na talaga ako niyan. Bakit kaya ganun? 2 kilometers pa lang yung tinakbo, yung nilipad. Bakit nawala na siya ng signal? Ang lakas ng signal kanina, nasa 32 yung satellite niya. Nakakatakot palang palayuin to. Bigla-biglang nawawala ng signal. Eto, nandito na ako sa may sementeryo. 1 kilometers na lang, 1.1 kilometers. Return to home na po siya. Altitude natin ay 119 meters. Nakasagad pa rin po yan. Guys, sa mga makakapanood itong video to, comment nyo nga guys kung ano bang nangyari na sa pagpapalipad ko na yon. 2 kilometers pa lang okay yung signal sa pagpapalipad ko. Pagdating ng 2 kilometers, biglang nawala yung GPS niya, aircraft not connected. Bumalik lang siya nung nasa 1.6 na. So 400 meters pabalik return to home. Doon pa lang siya kumonect. Ang taas pa ng battery ko, 75%. Ang lakas din ng signal ko, nasa 32 yung kanyang GPS satellite. Remote control ko ay full bar siya. Pero bakit biglang nawala siya sa 2 kilometers? Plano ko pa naman tong i-range test pagka dating ng araw Kaso nakakatakot pala siya i-range test kung ganun. Pero buti na lang talaga meron siyang advanced features na RTH na nabanggit ko nga kanina. Bali, pagka na-detect ng drone natin hindi na siya nakakonect sa remote control, mag-automatic return to home na siya. Yun ang magandang features itong DJI Mini 4 Pro. Ito guys, nasa 300 meters na lang tayo. Pabalik na yung drone natin. Yung altitude natin ay 119 meters. 72% pa po yung battery natin. Mahaba-haba pa sana ng takbuhan to. Mahaba-haba pang liparan pala to. Sorry guys, first time.
Ito na, pababa na siya 100 meters. Yung taas, 100 meters na lang din yung distance. Guys, ito rin yung first video ko dito sa channel ko, Bogart TV. Please support me. Please like, comments, and subscribe po. Sa susunod po na video ko ay itatry ko yung active track. Susubukan ko po kung gagana siya sa motor. Sasakay po ako ng motor, tingnan ko kung madedetect niya po ako. Ito po, pababa na po yung aircraft. Yan, ako yung naka-blue. Salamat po sa panonood nyo guys. Hanggang sa muli. Salamat po.